Oh, yun no. Ah, Kumusta kayo mga lods? Magandang araw sa inyo. So, welcome back ulit din sa channel ko mga lods. So, magandang hapon dito sa Vancouver at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Or kahit saan sulok ng mundo man kayo naroroon, magandang araw sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, ano ngayon dito, Monday, ang oras ngayon is alas 3:30 ng hapon dito sa Vancouver. So, ang weather dito ngayon ay +7. So, napakaganda ng panahon ngayon dito. Pakita ko sa inyo mga lods. So, alright. Ayan, no? Napakaganda ng panahon. Medyo foggy kaninang umaga, pero medyo nawawala na. So, kakatapos lang natin sa ating part-time na cleaning dito sa building na yan. So, magbablog muna tayo, of course, hindi mawawala yan. Pauwi na tayo sa bahay mga lods, ano? So, meron lang tayong kunting pag-uusapan nitong araw na to. Kaya samahan nyo ako pauwi na tayo mga lods. So, wala tayong ibang gagawin ngayon kasi nga tapos na yung trabaho natin. At pauwi na rin tayo ng bahay. Meron lang tayong kunting pag-uusapan. Itong vlog na to ay tungkol sa kung anong magandang kukunin na sasakyan dito sa Canada. Maganda ba yung brand new, pre-owned? Dalawang klase yung second hand. Meron tayong pre-owned tsaka yung second hand na binibili mo lang dyan sa tabi-tabi, like bibili mo sa tao, ganito ganyan. Meron ding second hand na bibilihin mo sa dealership. So, anong pinagkaiba nun? Disclaimer lang, hindi ako masyadong magaling sa usapang sasakyan, pero pwede kong i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko dito sa Vancouver. At least kung papunta pa lang kayo dito at may plano kayong mag-Canada, at least meron kayong kunting idea na makukuha. Kunting idea lang naman mga lods, no? Ang isi-share ko. So, kung siya nga mga lods, no? Dumating na yung ano natin, yung para dito sa dashcam natin, para yung camera natin hindi palagi sa mukha ko. Kumbaga, pwede rin tayong kumuha ng video dyan sa daan. At least makikita nyo yung itsura ng daan, di ba? So, ngayon dumating yon, bumili ako sa Amazon. Sa Amazon ako bumibili. Dito kasi sa Canada mga lods, more on online. Wala kang makikita sa mga store dito. Like na, for example, accessories ng camera. Kasi yung ginagamit ko is Action 6. So, lahat ng mga accessories niyan, bibilhin mo sa online. Wala kang makikita dito sa Vancouver. Kahit saan ka pupunta rito, wala kang makikitang accessories. Ang mabibili mo lang, yung talagang mismong camera. So, dumating na daw, nakita ko sa account ko sa Amazon. Tapos lalagay ko dyan para bukas or sa susunod natin na vlog. Pwede kong ma-share. So, bukas, pwede kong ma-share sa inyo kasi nga pwede kong ipakita yung siyempre yung daan, di ba? Hindi yung puro mukha ko lang. So, yun nga mga lods, no, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa sasakyan. Kasi nakikita ko sa mga vlog ko, maraming views kapag tungkol sa sasakyan ang binablog ko. So, isi-share ko rin sa inyo kung anong magandang idea para sa akin lang naman. Pero, wala pa rin ibang magdedesisyon kundi kayo. So, nandito pa rin tayo sa may Clark Road, papunta doon sa bahay natin.
Medyo busy nga dito mga lods, no? So, sa mga bago pala dito sa channel ko, kung bago ka pa lang, please consider to like, share, and subscribe. Ako po ito na taga Vancouver, Neri Wakan or Nerwax Vlog, yung pangalan ng channel ko. So, sana po ay suportahan nyo ako dito sa maliit kong channel. Nag-uumpisa pa lang po ako sa pagbablog dito sa Canada. Dito po kami sa Vancouver nakatira. Bali, family of 3 po kami. May isa po akong anak na babae. Tapos yung asawa ko rin, dito rin nagtatrabaho sa Vancouver. Ano lang naman, isishare lang namin yung buhay namin dito sa Vancouver. Kung ano yung mga naging experience namin. Kung ano yung mga magagandang nangyari dito sa Canada. At least mai-share namin sa inyo. Kung wala man kayong ginagawa, manonood kayo ng YouTube. At least kung ikaw ay mahilig manood ng mga buhay Canada, kung ano yung magandang tanawin meron dito sa Vancouver, at least mai-share namin sa inyo mga lods. So, ganyan lang ang yung vlog ko ay tungkol dito sa buhay namin dito sa Vancouver. Ang pagkuha kasi ng sasakyan mga lods, nasa sayo yan eh. Kagaya ko, aminin ko na mahilig talaga ako sa sasakyan. Nakalimang sasakyan na ako dito sa Canada. Dumating ako sa Canada way back year 2020. Hanggang ngayon ay nakalimang sasakyan na ako. So, ni minsan hindi ako nagkaroon ng brand new na sasakyan. Ano lang, pre-owned. Yung hindi sa luma, hindi rin bago. Nagkaroon din ako ng second hand na binili ko sa tao at naloko rin ako. Yung sasakyan na yon, yung naloko ako, alam nyo mga lods, ano yon, Honda Civic. Nabili ko lang ng 4,000 sa isang Indiano. So, ang nakalagay dito sa sa kilometer niya is 200 something. So, binili ko. Tapos yung nabili ko na, siyempre, hindi kasi ako marunong din magtingin sa sasakyan. Pero yung sinubukan mo siyang ipaandar, pinatakbo, maganda rin, okay naman. Lahat na pwedeng makikita na maganda talaga yung sasakyan. Like na kapag inaapakan mo yung gas, may lumalabas na tubig dun sa tambutso niya, ibig sabihin maganda yung makina. Tapos dun sa makina naman, binubuksan mo yung lagayan ng oil niya. Kapag may tumatalsik na oil dun, ibig sabihin hindi maganda yung makina. So ginawa ko lahat yun mga lods, no? Kasi nga nag-research din ako. May kakilala rin akong mekaniko pero wala dito sa Canada, nasa Pilipinas. So yun yung mga advice niya. So, okay naman yung sasakyan. Nagustuhan ko naman. Binili ko na. Tapos, yung mga ilang buwan sa akin, nagkaroon ng problema. Ang daming problema. Yung una, yung gas cap niya. Nagkakaroon ng engine light dito. Tapos, yung makina niya, may ingay na portion dun sa makina niya. May leak dun sa, sa bandang makina rin. Kumbaga sakit siya sa ulo. Ang ginawa namin ni Mrs., binenta namin sa dealership tapos kumuha kami ng sasakyan. Ito yung sasakyan na yan. Ito yung Nissan Sentra 2022. Hindi siya bago, hindi rin luma. Bali, kinuha namin to, yung kilometer niya is nasa 22,000 kilometer. So, parang bago na rin. So, year 2022, itong model na to. So, naisip ko, bago siya. Naka 2 taon na sa amin itong sasakyan na to. Ni minsan hindi siya nagbibigay ng problema sa amin. So, yung na yon, kaya ko sinabi na naloko kami nun sa sasakyan na yon. Kasi nga, tiningnan yung Carfax niya doon sa dealership na kinuhanan namin itong sasakyan na to, itong Sentra na to.
binili kasi namin to sa Honda dealership. So, doon namin binenta yung second hand, which is yung nabili namin na 4,000. So, nabinta rin namin ang 4,000 yun. Kasi nga sabi ko doon, kasi nga pag Honda, talagang medyo mataas yung ano niya, appraisal. Kaya nabinta rin namin ng 4,000 yun. So, nabinta namin ng 4,000, chinek nila yung Carfax noon, yung sasakyan na yun. Pag-check nila sa, ano, iba yung kilometer ang nakalagay doon sa Carfax niya. Yung Carfax niya, yung history niya. Iba yung nakalagay doon. So, yung binili namin yun, nasa 200 something kilometer, 200,000 something yung kilometer niya. Pagdating doon sa, pag-check niya doon sa history ng sasakyan nung second hand na yon, naku po, 300 plus na. So, naloko kami, hindi namin alam kung anong ginawa nung tao na yon, kung bakit nabago niya yung kilometer ng sasakyan. Bawal kasi yun dito mga lods, yung babaguhin mo yung kilometer. Yun yung pinakabawal dito sa Canada. So, nabili ko lang kasi yun sa isang tao, which is hindi natin kilala. Ayun, kaya naloko ako. So, ingat kayo mga lods, no? Kapag bumili ngayon ng second hand na sasakyan, like sa mga tao, hindi nyo kilala, okay lang sana kung Pilipino, at least kahit papano, may tiwala tayo dun, di ba? Pero pagka ibang lahi, ang nabilhin mo dun, ang nabilhan mo, which is hindi mo naman kilala, pag nabayaran mo na yun mga lods at meron ka ng insurance, lahat-lahat na wala ka ng habol doon, kahit sabihin mo pa na, oh, niloko niya ako, isauli ko to. Kapag nabayaran mo na yun, wala ka ng, once nabili mo yung sasakyan, wala ka ng tatakbuhan. Kumbaga, yun na yun. Hindi mo na siya, kapag kukontakin mo yung tao, hindi mo na makontak, wala na yun. Kaya kapag bumili kayo ng second hand dito sa Canada, nasa tao lang, make sure magdala kayo ng mekaniko. Yung talagang magaling na mekaniko mga lods. Make sure, wag nyo agad bilhin, tanungin nyo muna kung meron ka bang mai-provide na Carfax nitong sasakyan. Yung Carfax kasi mga lods, makikita nyo lahat dun, lahat ng maintenance niya. Kung saan niya pinagawa, kung anong naging problema ng sasakyan, doon mo makikita lahat mga lods. Hindi kasi basta-basta pag kumuha ka ng Carfax, may bayad din kasi yun. Kaya yung iba sinasabi nila, ay hindi kami makapag-provide ng Carfax. Kasi nga may bayad yun eh. So, kung talagang interesado ka doon sa sasakyan na bibilin mo, kuhanan mo ng Carfax para hindi ka maloko. So, yun yung naging experience ko sa mga second hand na sasakyan mga lods na yun, kapag binili mo sa isang tao. So, ingat-ingat lang. Okay lang second hand na galing sa dealership. Sigurado na ano yun, maganda yun. Kasi nga, dealership yun eh. Hindi naman nila ibibenta yan na may problema. So, kung gusto mong bumili ng second hand, sa dealership ka bumili, hindi sa mga tao-tao lang. So, yung kinuha pala namin, kasi nga, na bad credit ako dito sa Canada, no? Yung huling sasakyan namin, nakapangalan pa sa akin. So, ang ginawa ko kasi, medyo mataas na yung kilometer nun, at mahal din. SUV yun mga lods. Kia Sportage yun, maganda. Kaso nga lang mataas na yung kilometer niya. So sinauli ko yung mga lods. Tumawag ako sa bangko ko. Tapos sinabihan ko na hindi ko na kayang bayaran tong sasakyan na to. So gusto kong isauli. Ayun, sabi ng bangko, o sige, antay ka lang ng advice namin. Tapos mga isang araw yata, tumawag agad yung dealership at sinabihan ako na, o sige, pwede mo lang isauli yan sa dealership kung saan mo kinuha. So, yun nga mga lods, no? Sinauli ko yung sasakyan doon sa dealership na
pinagkuhanan ko nung sasakyan. At wala namang naging problema, tinanggap nila yung sasakyan. At yun nga mga lads, no? Isang ano yun, isang kasiraan sa record mo sa tawag dito, credit union. Kakaroon ka ng history ng credit mo na yun nga, nagsauli ka ng sasakyan. Kaya magiging bad credit ka mga lods. So huwag nyo akong gagayahin na kukuha kayo ng sasakyan at sasauli nyo lang, di ba? Kapag kumuha kayo ng sasakyan mga lod, make sure na maganda yung interest ng sasakyan. Kapag hindi nyo gusto yung interest, sabihin nyo, hindi nyo kayang, wag kayo agad magdesisyon na, okay, porket nakita nyo yung sasakyan na maganda. Siyempre, mayroong mga tao kasi na kapag makita nila yung sasakyan na maganda, mapapa-oo na lang kahit hindi niya naintindihan yung agreement or yung kontrata, ganito, ganyan. Huwag muna kayong magdesisyon ng basta-basta. Computein muna. Yung iba dito mga lods, hindi muna kukunin yung sasakyan. Uwi muna sa bahay, pag-isipan, kinabukasan balikan niyo. Sabihin niyo yung ano, yung dealership, yung ahente doon na, o sige, kung yan ang ang kontrata, yan yung payment ng sasakyan, balik muna kami bukas at pag-isipan muna namin kung kaya namin sa budget. Huwag kayo agad-agad magdesisyon na kukunin yung sasakyan porket na excited kayo, di ba? So, ang pinakamagandang kukunin na sasakyan para sa akin mga lods, dapat bago na. Kasi nga, kapag bago ang kukunin mo, wala kang magiging problema dun. After 5 years pa magkakaroon ng problema yon. Kasi itong sasakyan, as per sa mga nakikilala kong mekaniko, humihingi ng maintenance tong sasakyan after 5 years pa. So, kapag second hand ang kinuha mo, for example, like, matataas na yung kilometer, ang kinukuha ko, hindi ako kumukuha ng above 50,000 kilometer. Kung second hand man ang kukunin ko, for example, ito second hand din to pre-owned na galing sa dealership, yung kilometer nito is, yung kinuha ko to is, 22,000 kilometer. So, which is, sariwa pa. So, wag kayong kumuha ng 50,000 above kilometer na sasakyan. Kasi lugi na kayo dun. Para sa akin lang yun mga lods, no? Kayo pa rin ang magdesisyon sa sarili nyo. So, napakagandang kumuha ng brand new. Kasi sinasabi ng iba, mahal na yung insurance. Kahit yung ganitong pre-owned, mahal din naman ang insurance eh. Ang technique lang dun sa insurance mga lods, huwag kayong kumuha sa ICBC mismo. Doon kayo kumuha sa private insurance like BCAA. Kasi yung insurance ko mga lods naka-split. ICBC, BCCA. So kapag naka-split yung insurance mo, mababa lang ang babayaran mo. Kahit bago ba yung sasakyan mo. Kasi nga, itong sasakyan na to, yung kinuha ko to, ang sabi ng dealership, ito yung insurance mo. Kinumpute nila. Ang compute nila, alam mo kung magkano mga lods? 360 something. Oh, sabi ko, napakataas naman. So, yun daw yung dapat na insurance nito. Kasi nga, pre-owned. Medyo bago pa daw to, year 2022. So, ang ginawa ko mga lods, pinirmahan ko na lang yon para makalabas lang yung sasakyan. Kasi nga, hindi mo madala yung sasakyan kung walang plate number eh. Hindi ka rin magkakaroon ng plate number kung hindi ka kukuha ng insurance sa kanila. So, pinirmahan ko lahat. Kinuha ko na yung plate number. Sinalpak na dyan ng plate number. Kinuha ko na yung sasakyan. Kinabukasan, pumunta ako doon sa kakilala kong insurance company at binago ko yung insurance niya. Sabi ko, kailangan ko i-split tong insurance. So, ginawa niya. Pak. Ginawa niya lahat. Yung kalahati ICBC,
kalahati BCAA. So, ang nagiging insurance ko na ngayon, mga lods, sa dating 360 na insurance ay nagiging 180 na lang. So, kung ikaw ay paano ka naman mag-drive, magaling ka naman mag-drive, hindi ka naman mag-drive na ibabangga mo lang, so okay na yung insurance na yon na 180. So, maliit lang yung coverage niya, pero sulit na rin yun. So, yung ginawa ko, pumunta ako ng BCAA at pina-split ko sa kanila. Pero under pa rin to ng ICBC. Kumbaga, ICBC kalahati, yung registration niya, BCAA, yung registration niya is ICBC, yung ano niya, yung insurance niya, comprehensive niya, ay nasa BCAA. So, yun yung ginawa ko, mga lods. So, yun yung diferensya, mga lods, no? So, para sa akin, maganda kumuha ng brand new na sasakyan. Mag-i-enjoy ka pa doon. Siyempre, nagtatrabaho ka ng pahirapan, di ba? At least i-enjoy mo rin din yung sarili mo na kumuha ka ng bago, di ba? So, yun yung advice ko lang, mga lods. So, nasa inyo pa rin yung desisyon. Pakita ko sa inyo yung sasakyan ko. So, pakita ko lang sa inyo yung labas ng sasakyan ko. Itong sasakyan na to, hindi ito siya bago, ha. Ano lang, sariwa lang yung pagkuha ko. So, ito yung sasakyan ko. Nissan Sentra year 2020. So, ayun. Maganda pa naman, oh. Di ba? Ayos lang naman. Ayan yung sasakyan ko, mga lods. So, hindi siya bago. Hindi rin siya luma. So, nasa katamtaman lang. Ano siya? Pre-owned. So, yun yung magandang kukunin, mga lods, no? Yung galing sa dealership, kung gusto nyo kumuha ng second hand. So, kung pwede lang, huwag kayong bumili sa mga tao-tao lang. Kasi nga, minsan maloko pa kayo. Okay lang kung Pilipino yung binilhan nyo, mga lods. At least, panatag kayo. Pero kapag ibang lahi ang binilhan nyo at hindi kayo sigurado, huwag lang kayong bumili. So, check natin dun sa harap ng bahay kung dumating na ba yung parcel. Ayan, mga lods, tingnan nyo yung likuran ko. Foggy, di ba? Simula kayang umaga hanggang ngayon, foggy, Ayan. Medyo mausok dahil hindi mo maintindihan. Hindi naman siya masyadong malamig. Ayan. Kaya kung nandito man kayo sa Vancouver, ingat lang sa pagdadrive, mga lods. Kasi foggy yung paligid. So, check natin sa harap ng bahay kung nandun na ba yung parcel natin. Ayan. Para meron tayong mailagay sa harap ng sasakyan, mga lods. Kinuha na yata nila. Ayun, nandun pa. Ayun. Yan. Neriwakan. Alright. So, check natin dito. Oh, kasyon. Sahira. So, may dumating na galing sa BCCA, mga lods. Ayan. So, bagong taon na kasi, kaya nagsin ng mail tong BCAA, gawa ng i-renew na natin yung insurance. So, ganun yun, mga lods. So, dito ko na lang siguro tapusin tong video na to. Maraming salamat pa rin sa panonood, mga lods, no? So, nakikiusap lang po ako, please don't forget to subscribe my channel. Yun lang po, mga lods. Ingat po kayo at God bless everyone. Bye.